paano hindi masisira yung routine pero hindi rin ma-offend yung mga grandparents. Usually dito, di ba, napapansin natin na kapag nasa bahay yung mga lolo at lola, is sobrang na-spoil yung mga anak natin. Which is totoo kasi matagal na nilang hindi na-experience yung magkaroon ng bata. Kaya siguro binibigyan nila lahat. And then, ako rin naman, guilty ako doon. Kasi, kunwari, ako ganito hindi ko ini-spoil masyado yung sarili kong anak. Pero, pagdating sa ibang bata, let's say sa pamangkin or anak na iba, madalas akong magbigay ng kahit ano, kahit wala namang occasion. So, at some point, naiintindihan ko rin talaga kung bakit yung mga grandparents is madalas spoil yung mga bata. Pero, kailangan you guys still need to set yung boundaries. So, there are non-negotiable things, let's say, na kailangan yung i-set up na hindi pwedeng ma-bypass. Kunwari is yung sleeping time. So, most of the time, kapag nandito yung mga grandparents or mga lolo at lola, nasisira yung sleeping routine ng bata. And hindi yun maganda, especially if nag-i-school na yung mga anak nyo. So, just be clear, set up boundaries regarding doon. Then yung safety, let's say yung mga toys na binibili. So, let's say mga pellet gun. Hindi ko lang may pellet gun pa ngayon. Pero yun, yung safety ng mga toys. And then, yung sa health, meaning yung mga allergies sa pagkain. Kasi ito, guilty rin ako dito. Minsan, or actually madalas, gusto ko nagbibigay ng pagkain sa mga pamangkin ko.